matapos manalasang bagyong Yolanda sa Leyte at sa mga kalapit probinsya nito, ay inuutos ng Pangulo ang pagtatanim ng mga mangrove sa mga coastal areas upang maiwasan ang mga kalamidad na katulad ng sa bagyong Yolanda. Super Typhoon Haiyan o Yolanda ay ang may ituturing na isa sa pinakamapinsalang bagyo na naranasan sa buong Pilipinas. Higit kumulang 7,000 katao ang inipatay ng nasabing bagyo at dahil sa kalamidad na ito, kaya inutos ng Pangulo ang pagtatanim ng mga mangrove trees upang maiwasan kahit papaano ang mga gantong sakuna. Ayon kay Presidential Spokesperson Herminio Coloma, ito ay parte ng proyekto ng Pangulo na Comprehensive Program of Environmental Protection. Ayon pa sa kanya, direktiba ito ng Pangulo sa kadahilanang ang mga mangroves ay ang natural na proteksyon ng mga coastal areas. Ayon naman kay Mr. Dennis Dohan, Professor ng Biology sa Pamantasan ng De La Salle, ay makatutulong sana ang sabang proyekto kung ito ay pag-uukulan ng pansin. Narito ang kabuuan ng panayam. Storm surge. Kasi yung storm surge, wala naman siyang pinipiling area. Pag nagtanim ka kasi ng mangrove, ang habitat ng mangrove ay mudflats. So tutubo lang siya dun sa area ng may mudflats, but on the beach side, hindi siya protected kasi kahit anong tanim mo ng mangrove dun, hindi siya tutubo. Diba? Kasi estuary siya dapat eh. So site selected lang yung pwede mong pagtaniman ng mangrove. So selected din yung mga paprotektahan mo. Though kapag tinayo siya doon, at least may ginawa, di ba? Yun yung ano ko sa kanya. Pero yung tinatawag mong yung area na mai-include, hindi. Pero it's a program na maganda siya. Ang giginonggahan ay mabuti pa rin maidudulot ang pagtatanim ng mga mangrove trees sa mga mudflat na lugar dahil maaaring nitong mapabuti ang biodiversity ng ating kalikasan at kahit papaano ay maiwasan ang ilang kalamidad sa mga lugar na mayroong mangroves kung itong proyekto ay may papatuloy sa mga susunod na taon. Ako po si Pauline M. Solanoy ng Green FM News.